Almost 31 hours. Ganyan po katagal ang inabot ng traslasyon ng mahal na Jesus Nazareno. Yan po ang pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan at dinaluhan yan ng mahigit 7 milyong deboto. Pero syempre, hindi mawawala ang mga aberya. Puna ng pamunuan ng simbahan ang pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa at pilit na pag-abot sa bahagi ng krus sa likod. Ayon sa pulisya, naging generally peaceful ang pagdiriwang ngayong taon sa kabila ng naiulat na pagkasawi umano ng 4 na katao at mahigit 1,000 kasong medikal na tinugunan. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, bukod sa pista ng Nazareno, simula na rin ang kabi-kabilang malalaking kapistahan at pagdiriwang sa bansa na dadaluhan din ng libo-libong katao. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa kaligtasan ng mga dumadalo sa mga ganitong kalaking pagdiriwang? Actually, kung tutuusin, parang medyo iba talaga ang atmosphere kung ang libo-libong katao ay nag-a-attend ng pista o ng isang religious procession tulad ng traslasyon, kumpara kung ito ay libo-libong katao na nag-a-attend ng political rally, di po ba? At medyo iba rin talaga ang pagtingin ng batas kung ito ay isang political rally at kung ito ay isang religious procession o festival tulad ng traslasyon o ibang religious activity. Halimbawa, meron tayong batas, ang BP 880, na siyang nagmamandato ng kung merong mga mag-o-organize at mag-hold na isang public assembly sa isang pampublikong lugar, kailangan na mag-apply at kumuha ng isang permit mula kay Mayor. Sa ilalim ng BP 880, maaaring i-deny ni Mayor ang permit kung sa tingin niya ay may imminent o grave danger sa publiko. Maaari din talagang ipagbawal ni Mayor ang paggamit ng mga major na daanan kung masyado itong magiging inconvenient para sa general public at syempre kung walang permit, maaaring i-disperse agad ang mga pagtitipon na to. Pero ayon din mismo sa BP 880, ang mga religious procession at gathering ay exempt sa permit requirements at regulasyon ng BP 880. Instead, ang sinasabi ng batas, ang mga religious gathering at activity at mga piyesta ay ayon sa mga lokal na ordinansa at sa nakaugalian na tradisyon. Protektado ng batas at ng ating Constitution ang karapatan ng tao na mag-express at mag-exercise ng kani-kaniyang relihiyon ayon sa kaugalian at tradisyon. Of course, protektado din ng batas ang karapatan ng tao to express their grievances laban sa pamahalaan tulad nga sa isang rally, pero magkaiba nga ang treatment sa dalawa. Dagdag na rin sa requirement for a mayor's permit, iba rin ang treatment ng police kung ito ay isang piyesta o religious procession o isang political assembly o rally. Sa isang rally, malamang ang mga police, nakaredy ang mga helmet, shield at truncheon at baka may water cannon pa na nag-aantay. While they will still exercise maximum tolerance, kapag binangga ninyo ang pulis sa isang rally, nako, baka arestado agad kayo for assault on a public officer. Pero tulad nga na nangyari sa traslasyon, go with the flow ang mga pulis natin at walang arestado kahit sinugod pa nila ang mga linya na nagbabantay para lamang makasampa nga sa andas. So in the end, kahit na ang ultimate goal ng batas at ng mga police regulation ay maging safe pa rin ang publiko at hindi magkaroon ng gulo, ay of course poprotektahan ng mga deboto at mga nagpepiesta laban sa mga gagamit at mag-infiltrate sa mga ito para maghasik ng lagim. May tinatawag tayong benevolent neutrality o ibang sistema sa pag-manage kung ang dagsa ng tao ay religious in nature at hindi political. Alam natin na ang mga piyesta natin at ibang pagdiriwang nga ay religious in nature. So nirerespeto ng batas at ng mga police manual ang selebrasyon ng relihiyon ng bawat mamamayan. But of course, naku, yung mga pickpocket, magnanakaw at mga walang gusto kundi manggulo at mag-iskandalo, hindi po kayo exempt. Gawin nyo yan sa isang rally o prosesyon o piyesta, huli at arestado pa rin kayo. Walang lugar para sa inyo kahit nasaan at kailan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel, bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.